Itago nyo na lang ako sa pangalang Miguel, taong 2015. College student pa lang ako noon mula Sta Teresita. Lumuwas ako sa Apari para mag-aral sa isang state university. Dahil malayo ang biyahe pa uwi, nag-board ako sa isang bahay malapit sa eskwelahan. Doon ko unang nakilala si Ate Marie, ang landlady. Nasa late 30s na siya. May isang anak. Pero kung titignan mo, hindi mo aakalain na may anak na siya. Maputi, makinis, laging mabango. Disente kong manamit at palaging maayos kahit nasa bahay lang. May dating, may aura, may appeal na hindi basta-basta. At kahit mas matanda siya, may something sa kanya na di ko ma-explain. Matured, maalaga pero sexy pa rin. Ako naman, typical na binata. Tangkad, maayos magdala ng sarili, sporty may konting angas, pero marunong makisama. Kaya hindi rin ako naiilang sa kanya. Pero aaminin ko, may mga sandaling hindi ko maiwasang mapatingin. Lalo na pag naka-shorts at maluwag na. T-shirt siya sa bahay. Isang araw dumaan ang malakas na bagyo. Ilang araw walang pasok. Karamihan sa mga boarders namin umuwi, pero ako, pinili ko ng manatili. Mas hassle pa kung uuwi ako. Si Ate Marie naman, di rin makauwi sa bayan nila dahil sa baha. Kaya kaming dalawa lang halos ang naiwan sa bahay. Nag-volunteer akong tumulong sa kanya. Magligpit ng mga gamit, maglinis ng paligid, mag-igib, mag-ayos ng teres na nabagsakan ng kahoy. Doon nagsimula ang mas madalas naming pag-uusap. Isang gabi, nawala ng gas ang generator. Miguel, pakirefill naman. Hindi ko kaya buhatin yung container, sabi niya. Sumama ako sa likod bahay. Madilim, tahimik, malamig ang hangin. Pero nang inalalayan niya ako, naramdaman ko yung init ng palad niya sa braso ko. At ewan ko parang may sumiklab sa loob ko. Pagkatapos noon, nagyaya siyang magtagay, pampalipas lang daw ng antok. Kahit pa mahina lang ang ilaw mula sa kandila, ramdam ko ang init ng bawat sulyap namin sa isa't isa. Doon na rin siya nagsimulang mag-open. Tungkol sa asawa niyang laging wala. Sa pakiramdam niyang parang mag-isa na lang siya sa buhay, tahimik lang ako. Pero sa loob-loob ko, nauunawaan ko siya. At oo, naakit ako sa kanya. Isang malakas na kidlat ang biglang bumasag sa katahimikan. Nagulat siya at napahawak sa hita ko. Hindi niya agad inalis ang kamay niya. Nagkatitigan kami. At hindi ko alam kung sino ang nauna, pero bigla ko siyang hinalikan. At hindi siya lumayo, bagkus gumanti siya. Hinila niya ako paakyat sa kwarto. At habang malakas ang ulan sa labas, sa loob ng kwarto niya, iba ang lakas ng ulan, mas mainit, mas mapusok, mas totoo. Hindi ko minadali. Bawat halik, bawat haplos dahan-dahan. Gusto ko lang maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Na may isang Miguel na handang puna ng puwang ng katahimikan sa gabi. Ang sarap, Miguel. Bulong niya sa tenga ko habang yakap niya ako. Akala ko doon lang matatapos yon, pero hindi. Sa tuwing wala ang anak niya at kaming dalawa lang sa bahay, nauulit ang gabing iyon. Minsan sa kusina, minsan sa sala, at madalas sa kama niya. Hindi ko alam kung love ba to o puro init lang. Pero sa bawat pagkikita naming lihim, pareho kaming sabik. Pareho kaming uhaw. Pero isang araw nag-iba ang ihip ng hangin. Bigla na lang siyang umiwas. Hindi na ako pinapansin gaya ng dati. Hanggang sa sinabi niyang buntis siya, wala siyang sinabi kung ako ba ang ama. Hindi ko na rin tinanong. Simula noon, lumayo siya, hanggang sa graduate ako at tuluyang umalis ng Apari. Ngayon, may sarili na akong pamilya. Nasa Maynila na. Maayos ang buhay, tahimik. Pero minsan, sa kalagitnaan ng gabi, napapaisip pa rin ako. Kamusta na kaya siya? Ako kaya ang ama ng batang yon. Naalala niya pa kaya ako? Pero siguro, hindi ko na kailangan pang malaman. Basta ang alam ko, si Ate Marie ang una kong naranasang babae. At ang mga gabing yon habang umuulan sa labas ay habang buhay ko nang dadalhin.